Everyone, good morning. Another day for another devotion. So, ang topic natin today is paano ba makakalaya sa porn addiction? Ang verse natin is 1 Corinthians 6:18. So, we are created in the image of God, pero ginagamit natin sa mali. Kasalanan po yun when we are using whatever God's entrusted us for evil. For at least when you use something good, not for the glory of God, that is evil. So addiction to a sexual, whether lust, pornography, or immorality, distorts the intimacy and destroys relationship. It's not reflecting God's covenant, it enslaves the body and mind, leaving emptiness. True freedom comes only through Christ, who redeems and restores our desires. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, the body, yung katawan natin, the body, however, is not meant for porneia, sexual immorality, but for the Lord. Yung katawan natin, hindi ito para sa porneia or sexual immorality or pornography or whatever sex outside the marriage. It is for the Lord and the Lord for the body. Gayunman ang katawan ay hindi para sa pakikipag-apid. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18, flee from sexual immorality. Tumakas tayo mula sa porneia or sa mga samot-saring uri ng sexual immorality. Ito yung turuan patungkol sa porneia addiction. Number 1, porneia corrupts the mind. Nakakorrupt nito yung isip natin. Yung porneia or whatever sexual immorality yan, and even lalaki, babae sa babae, pakikipagtalik sa kahit sa prostitute, pornography, nakaka-addict po talaga yan. The more you do it, the more you become enslaved to it. At yung unang nakokorrupt yan, yung isipan natin. Yung isipan natin na nagiging corrupted. Yung porneia kasi sa harapan ng Diyos, basura yan. At yung isip natin, nagiging tapunan ng basura. At ang mahirap doon, alam mo nang marami, ayaw mo pang tanggalin. Ayaw pa nating umalis. Kasi nga, kapag na-corrupt yung isip natin, ang gusto natin is manatili yung mga bagay na nangaalipin sa atin, kagaya ng pornography, diba? Ang nangyayari sa mundo, sa mga kahit sa news lang, yung isip, ito yung isang marka ng corruption. Yung isip, pag na-corrupt, ang gusto ng isip, yung gusto ng isip, gusto ng katawan mag-adjust. Pag na-corrupt yung isip mo, nakapag tinanggap mo, ito na ako, yung sexual immorality, that's my lifestyle. Lagi ka nakikipagtalik kung kanino. Maraming relationship or merong babae na nakulong sa katawan ng lalaki. Kung ano iniisip mo, yun ang gagawin ng katawan mo. Pero alam niyo po sa Bible, hindi ganun. Sa Bible, kailangan mong baguhin yung isip mo. Hindi mo siya tatanggapin ng ganun. Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kang sumunod sa ayaw ng mundo ito. Sa mundo kasi na to, kapag sinabing anong gusto mong piliin na gender, yun, no? At sa Bible, hindi ganun. You have to renew your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Pero sa iba kasi, kadalasan, hindi yung mind ang tinatransform. Ang tinatransform yung sarili nila. Pagpunta sa Thailand, pagbalik dito, iba na yung pagkatao. Ang tinatransform yung male
to female, female to male. Be transformed by renewing of your mind. Porneia enslaves the heart. Yung porneia, kapag inalipin yung puso natin, yung loyalty mo sa Panginoon, yung loyalty mo kay Jesus, makukurap yan. Tatanggalin yan. Sasabihin yan sa'yo na yung addiction sa katawan mo na or sexual immorality na hindi si Jesus yung number one yung kinaka-addikan natin. Ang number one na itong babae na to, lalaki na yung pornography or kung ano man yan. Ang porneia is very idolatrous. Ibig sabihin, lagi na lang pinapalitan yung trono ng Diyos sa buhay mo, sa ating mga puso. Porneia enslaves the heart para hindi maging loyal sa tunay na nagmahal sa atin at nag-create sa atin. Pangatlo, porneia destroys the body. Tayo po ay temple ng Diyos, temple ng banal na spirito, at tayo po ay nananalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At ina-expect na Diyos na mabuhay tayo ayon sa panuntunan ng Biblia. The problem is, kapag na-addict tayo sa porn or sexual immorality, sinisira natin yung temple ng ating Panginoon. Temple ng ating banal na spirito. So, porneia, wala na tumaputing na dudulo sa atin, pero dahil yung laman, gusto niyang sexual immorality, minsan inaalagaan natin yung kasalanan na ayaw natin pakawalan. Kaya, ito yung tinatawag natin na addiction. Alam mo na mali, pero hindi mo pa ini-give up, ayaw pa natin i-give up, alam na natin mga kasama sa atin, ayaw pa natin i-give up. So, addiction ang tawag nun. So, kung yan ang nangyayari sa atin, kailangan natin ng freedom na tayo ay palayain ng ating Panginoon sa simula sa pag-alipin sa ganitong uri ng kasalanan. That's why yung application natin, break the chains of addiction. Ito'y parang kadena na nakagapos tayo. Ang kailangan natin is freedom. At ang magpapalaya sa atin ay hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, unang-una po, kailangan magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Kasi hanggat walang relasyon sa Kanya, wala yung banal na spirito sa buhay natin, hindi tayo magtutagumpay sa laban na porneia. Porneia is very strong. Laman natin gusto yan. Gusto ng sexual immorality, and we cannot win against that. Kailangan natin ang banal na spirito sa ating buhay, yung relasyon sa Diyos. Doon tayo huhugot ng lakas at biyaya upang mapagtagumpayan yung ganitong uri ng pang-aalipin ng sexual immorality. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 6:18, flee from sexual immorality. And dito sa 2 Timothy is verse 20, to flee the evil desires of your youth. So, dito pa ulit-ulit sinasabi na flee. Tumakas ka. Huwag mo idarang yung sarili mo sa tukso. Kasi kung ikaw ay Christian at nananampalataya ka sa Panginoon, you have the Holy Spirit in your life. Kapag andun ka sa tukso, you don't have the strength to say no. Then, kailangan natin ng matinding spiritual discipline na dumepende sa banal na spirito na tulungan na tumakbo, tumakas sa ganitong uri ng tukso ng absolute surrender. We need to flee from that kind of temptations. Flee from porneia at all cost. Alam na natin na makakasama sa atin, we have to flee. And hindi lang dapat sinasabi sa pansarili natin, kundi sa lahat din. The grace of God extended grace so that we able to run and break that change. Yung tukso kasi mahirap talaga yan. Ang tendency natin is to run and to have freedom. Run closer to God, not to temptation. Hope you learned something. Thank you everyone, and God bless.